Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Gulirus. Dahil exit scam na raw ang Gulirus. Nanghihingi na ng fee ang Gulirus para daw makapag-payout ang mga members. Nanghihingi sila ng security deposit at KYC certification. Pero bago pa nanghihingi ng fee o ng security deposit ang scam na Gulirus, ay meron na pala silang matagal na problema sa withdrawal dahil may mga nagrereklamo na almost 1 month daw ay wala na raw withdrawal sa Gulirus. Alam naman natin na kapag may mga delay na sa payout ay siguradong patakbo na po yan. Alam naman natin na pang-i-scam lang yang ginagawa ng Gulirus. At kapag meron ng hindi nakakatanggap ng payout, red flag na po yan. Wag na po kayo sasali sa mga ganong investment scheme dahil sigurado patakbo na po yan at madadamay lang po kayo. Mga kababayan, kailangan umiwas po kayo sa mga too good to be true na mga investment scheme dahil pinapadama lang po nila kayo at siguradong tatakbuhan po kayo niyan sa huli. Dahil Ponzi scheme po yung mga yan. Ibig sabihin yung ginagamit nilang pang payout doon sa mga naunang investors ay galing lamang po sa pay-in ng mga bagong investors. At meron pa silang 10% na tax deduction. Pero hindi naman sila registered sa SEC kahit na sa DTI. At syempre wala din silang BIR accreditation. At alam naman natin na yan tax kuno nila ay para lang pandagdag doon sa itatakbo nilang pera. Dahil hindi naman nagbabayad ng tax yung mga companies dahil hindi naman yan registered. Dahil kahit i-check nyo pa yan sa mga government agencies ay hindi naman yan registered at wala rin naman sila maipakilalang CEO kung sino ba talaga yung may-ari nung company. Ito, basahin natin yung inilabas nilang notice para daw sa lahat ng employees daw ng Gulirus. Dahil yung mga investors nila ay tinatawag nilang employees. So according daw to the latest notice issued by the Philippine government in order to prevent Gulirus employees from participating in bribery activities and affecting the fairness and impartiality of the election, ay kailangan daw magbayad ng security deposit at KYC certification at required daw yon ng Philippine government. Pero alam naman natin na hindi yan totoo dahil hindi man kailangan magbayad ng security deposit. At dapat ang KYC ay ginagawa yan bago pa sumali doon sa kumpanya. Dapat doon pa lang ginagawa niyang KYC. At mga kababayan, kapag nanghihingi na ng mga fee o mga security deposit, red flag po na patakbo na po ang isang company dahil exit scam po yan. Huwag po kayo maniniwala na kapag nagbayad daw kayo ay ibibigay daw yung payout. Hindi na po magbibigay ng payout yan dahil itatakbo na nila yung pera ninyo. At mga kababayan, huwag din kayo magbibigay ng mga ID o kopya ng ID ninyo dahil gagamitin nila yan sa susunod nilang scam. Gagamitin nila yung mga impormasyon ninyo para sa mga susunod nilang pang-i-scam. Kaya mga kababayan, mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga companies. At kapag nakumpleto mo daw yung pagbabayad ng security deposit at KYC certification, ay makakapag-withdraw ka na raw up to 3 times a day at wala na raw limit sa withdrawal amount. At after the certification process is completed on May 5, a withdrawal application can be submitted daw on May 6. The Finance Department will respond immediately and submit the withdrawal application to the bank for processing. Incomplete pay, security deposit, and KYC certification if the account is not activated on May 5. If it is not completed after the deadline, the account will be deemed to have abandoned the work account. The relevant data will be deleted and it will not be possible to log in again. Diyan pa lang po mga kababayan,
yan po ay red flag ng isang scam. Dahil bakit i-delete? Dapat hintayin nila yung member. Pero hindi nila hintayin dahil patakbo na sila. Ang gusto lang nila madagdagan yung itatakbo nilang pera. Kaya sila nanghihingi ng security deposit. Pero wala na silang balak na magbigay pa ng payout. Tumatanggap sila na recharge, tumatanggap sila ng pay-in, tumatanggap sila ng mga dagdag na pera, pero hindi na sila magbibigay ng payout dahil patakbo na po ang scam na Gulirus. May maintenance na rin sa Gulirus. So yung website ay under maintenance daw at makukomplete daw within 8 hours. At alam naman natin na kapag may maintenance na, ay patakbo na po yan. Sigurado pong tatakbo na yan. Dahil delayed na yung payout. Almost 1 month daw delayed na yung payout. Tapos nanghihingi na ng security deposit at KYC certification. Tapos biglang may maintenance pa. Ibig sabihin yan, patakbo na po ang isang company at wala na po kayong maaasahan dyan. Dahil tatakbuhan na po kayo niyan. Kaya mga kababayan, wag na po kayo sasama sa kahit na anong mga investment scams. Dahil sakit lamang po sa ulo yan. At sigurado pong tatakbuhan po kayo niyan sa huli. At wag po kayo sasali dahil naiinggit kayo sa mga kakilala nyo na nakakatanggap ng payout. Dahil padama lang po yun. Pinapadama lang po kayo. At syempre, dahil gusto nyo kumita na malaki, mag-i-invest kayo at yung iba nagre-recruit pa. Ang hindi nyo alam ay scam yung sinalihan nyo. At syempre, kawawa kayo kapag tinakbuhan kayo. Kaya mga kababayan, mag-ingat kayo at huwag kayo sasali kahit na bago pa po ang isang company. Dahil meron pong mga company na sa umpisa pa lang ay tumatakbo na dahil konti lang yung sumasali. Tandaan po ninyo na ang isang company ay tumatakbo kapag naabot na nila yung quota nila o kapag konti lang yung sumasali. Kaya kailangan maging maingat at umiwas na po sa mga too good to be true na investment schemes. Mga kababayan, kumpirmado po natin na ang Gulirus ay patakbo na po dahil may exit scam sila, matagal nang walang payout at nag-maintenance na rin. Kaya mga kababayan, dapat po tandaan ninyo na huwag kayo basta-basta sasali sa kahit na anong investment na hindi ninyo alam yung sasalihan ninyo. Dapat alam po ninyo, huwag kayo maniniwala doon sa mga pangako ng mga uplines ninyo, doon sa mga pambobola ng uplines ninyo dahil ang gusto lang nila ay makakuha ng DRB o direct referral bonus. Kailangan po imbestigahan po ninyo yung investment na papasukan ninyo. Kailangan i-check nyo po kung kompleto sila sa legalities. Dapat nakarehistro yan dito sa Pilipinas at syempre dapat po may secondary license yan na galing po sa Securities and Exchange Commission. At syempre po dapat po i-verify po ninyo sa SEC kung meron ba silang secondary license dahil meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Kaya kailangan maging maingat. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga uplines ninyo. At mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga tasking scams dahil yan po ay scam. Yung magbabayad ka daw, tapos gagawa ka lang ng task, ay kikita ka daw na malaki. Umiwas na po kayo sa mga ganong scams dahil binobola lang kayo at siguradong tatakbuhan po kayo niyan sa huli. At mga kababayan, para po makaiwas kayo sa mga scams, pwede nyo rin pong i-check ito pong YouTube channel natin, ito pong News Up to Date, dahil naglalabas po tayo dyan ng mga reviews at mga updates tungkol po sa mga nagkalat na mga scams. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.